Sama sa gihapon, mayong adlaw, Sabado. So, ani sa kita nakatapok aron sa paghisgot ug pagtuon sa word of truth kay walay lain gayong kamatuoran ning kalibutan na gawas sa gyud sa makita nato diha sa Biblia. Mm. Sama sa gihapon sa atong naandan isip mga Kristohanon atong gamiton ang 1:9 aron kita mahinluan sa tanan natong mga kalapasan o aron kita mahimong andam sa pagpaminaw, sa pagkat-on sa mga pulong sa Dios karon adlaw. So ato kining himuon pinaagi sa hilom nga pag-ampo, mag-ampo ta. Mahal namong Diyos, ani ana sab kami karon ning maanindot nga kabuntagon sa Sabado aron sa pagtuon sa imong pulong. Amahan na una sa tanan kami salamaton gayud sa lain sang higayon nga imong gilugwayan ang among kinabuhi ubos sa prinsipyo sa one day at a time. O daghang salamat sa lain na sang oportunidad nga kami makahakat-o na usab sa mga langit kong butang. Kami nagaampo usab amahan sa mga laing tao nga wala pa gayud makadawat sa greatest gift of all nga si Ginoong Kristo nga among giampo mahatagan unta sila nimo og mga sirkumstansya maayo man o dili maayo among giampo nga kining mga sirkumstansya maoy mo pabuka sa ilang mga mata sa kamatuoran. O usab amahan amo sang giampo ang mga military, mga kapulisan nga sa kanunay fitful sila sa ilang pagserbisyo aron kami makapadayon sa pag-enjoy sa freedom, sa liberty to exercise sa amo ang pagtuo. So kining tanan amahan among gi pangayop salamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo nga personal maluluwas. Amen. Ang atong pagtuo no, nga sa Mateo chapter 20 mihunong ta sa bersikulo 27, di ba? So 28 ta. mo resume ta, mo balik ta sa bersikulo 28. So sama sa gakon Ah, sa atong naandan, gikan sa English atong basahon diha sa Binisaya. Kung naandam na ka ah. maapalaw ko na kung basa ba. Maingon nga ang anak sa tao may anhi dili aron siya pag-alagaron kundi sa pag-alagad ug sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukak alang sa tanan nga daghan. Okay, so mao na siya no nga sa 20 ningon si Ginoong Kristo kini yung even as the Son of Man. So mo kini Son of Man mo ni title niya sa iyang pagkatao, no? Si Ah. Ginoong Kristo ni Son of Man sa iyang pagkatao. He did not come to minister unto but to minister and to give his life a ransom for many. So kining give his life a ransom for many mo ni siya greatest service of all time, no? Kini pagpangalagad ba? Ah. Kaya daghan mga Kristohano kaya gitawag nila Christian service. Mao lagi maunahon ang Christian service instead of kaalam ang unahon. Unsa man to? Mo to katong nagpakamatay siya, siya ang midawat sa silot sa sala, no? Sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan meaning to say tanang katawhan beginning sa history sa mga taong binuhat og hantod sa katapusan. So Jesus Christ bianhi siya sa unang pag-ari, misilbi siya. Yun sa niya pagsilbi, ang unang pagsilbi niya is be minister. Unsa ning word nga minister? Ang minister meaning to say nagtudlo siya, nagpresentar siya sa kamatuoran. Kinsa man ang gipresentar sa kamatuoran? Of course, ang mga dili magtotoo. Unsa ba yung Mm. gipresentar sa mga dili magtotoo? Ang gospel. Sa Binisaya pa, mayong balita. Mao na siya basically ang gospel sa kaluwasan. Daghan man kayo gospel sa kaluwasan pero kini ato ang simple kayo, Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kaduhang pagministeryo niya, kining nitudlo siya. Kinsa yung gitudloan og doktrina? Actually, si Jesus Christ, daghan na siyang disipulo. Pero naay murag mga out of pila ka hundreds or thousands nga disciples, meaning mga magtotoo atong time lagi siya special nga, mura ba og iyang gi-train, aron na himong trainer pod, no? Sumo mga apostoles. So ano yung original nga 12? Kaya ba nga wa pa si Paul ani, no? Ika-12 si Mm. Judas Iscariot. Kining 12 mga Hudiyo gid tanan. Wa mo gid Hudiyo ani, no? So iyan gi andam iyang gitudloan og doktrina sulod sa tulo ka tuig. Tulo ka tuig si Ginoong Kristo nagpakabuhi 33 ka tuig. So every 1 year of ministry ni Ginoong Kristo, 10 years ang iyang preparation. Si Ginoong Kristo mismo, every year sa iyang ministry, 10 years iyang preparation. So, wala siya. Ang prinsipyo, ala, kita, kung nagtudlo, tadi, pwede na nga ala, ang mukalit lang ka, panudlo diha niya. Ang imo saligan, ang Holy Spirit, ya, why so di mo utok.
Meaning to say, wa kay word of God ba? Anha ta diha madaot ha no? Mahitong pawak ang iyang minister or iyang ministry may present sa gospel, ni andam sa mga tao o ni train sa iyang mga disipulo. Ikatulo, si Ginoong Kristo hantod karon kita naka-enjoy sa mga Bible doctrine nga iyang gitudlo alang sa pagtubo nato espirituhanon, spiritual life, no? Ang function sa usa ka magtotoo gyud, ang greatest function gyud sa usa ka pagkatotoo gyud, kining Bible doctrine nga naglibot circulating sa frame of reference nato sa atong panghunahuna nga mao kana siya ay bugtong paagi nga kita makaabot sa spiritual maturity. Ya, kaning tanan naala siya sa kanang gitawag nato bitog service. Apil na siya. Ya kini Christian service dili lang ni siya kana bitong paghatag og mga pamphlets, mga basahon nga mahitungod sa Biblia, manghatag og feeding ka, dili lang. Ang Christian service, once nga mutuo ka ni Ginoong Kristo, automatic na ka naakasulod sa sphere of Christian service. Anything nga imong buhaton as a Christian, consider na siya as Christian service. No? Manglaba, magluto, matug. So, unsa may buto sa buto ko ana? So kinahanglan ang Biblia gibanduan gyud ta nga sulod gyud 24/7 gyud ta sulod sa kanang gitawag nato og divine sphere. Ato lang yung sphere kay di man gud nato makita pero tinuod siya. Yang atong espirituhalong panginabuhi mo duhar yun na wala mo brown, black, white. Kung ari kas black, meaning to say, why control nimo ang Holy Spirit. Kung ari ka sa white, meaning to say, ang nag-control nimo na ang Holy Spirit. Kung ari ka sa black, kasi nag-control na to ana, ang ato ang signature. Yung signature mo man ay kaabag ni Satanas diri nato. Wala si Satanas, kanang mga tao nga tuwa pa gyud doktrina. Pero luwas, di na kinahanglan si Satanas magbuasayan og demonyo ana. Kaya ano? Sa ilaha mismo na may kaabag ni Satanas ang signature. Palitan ikaw nagtubo. Ang signature mo rang na makontrol mo. Ana na niya magsugod og wasay na si Satanas ug demonyo patay di man ka. Dungaga na pod. Ano mo to mo influensya nimo ba? For example, ikaw mo adto ka sa government office. For example, adto ka sa LTO. Kung kuha kong lisensya. Yan ay mo duol nimo nga. Dugay ba pero tagaila ko mga sugatos. Ako'y bahala na. Ikaw, gusto mo ka og Christian kaya gusto ka og magdali. Ako, okay ka kayo na, di ba? Sa may maot na, wala ka. Pero ikaw kay ba man ka og kanang unsay sakto unsay di form of bribery man na or form of pag suborno ba. So ikaw na mo desisyon na unsa ba na kanang cosmic system ba na or God system. So ikaw na mo decide na. Kung pangutano ko ninyo, adi ko mo tubag ko ninyo. Ngayon unsa man naka suway na bakala? Aw, kadaghan mo tanaw na ko karon nakasuway mo ba ka? Adi na ko mo na akong i-claim na ko ang kanang gitawag na tong privacy. Pero kita mo lagi ko na to sa Biblia. Mo bitaw nang giingon diha sa Biblia nga di kita mind your own business. Kay ano, imposible yung kayo sa kada sa usak adlaw kinaminusan ka sa pero kanang ubang sa wa ta kabaw nga sa na na hamat sumakuha jud ka kahibaw sa divine system sa Ginoo na para nimo wa jud kay sa daghan mo ingon mo claim wa jud ko kasa wa sa misa ako sa Ginoo. Ang Christian service is dili lang kanang mo running around nya labi tayo uban nga mingo sulob og wata siya luoy tanawon lang grabe spiritual yun ita. Mo na kinadako ang bakak ni Satanas. Sabi ko, I am suffering for Jesus. Ano? Mo na kinadako. Ano? Asa makakita sa Biblia nga miingon kinahanglan mag-suffer ka tungod ni Jesus. Ang Biblia naghisgot og daghang mga Kristohanon nga gipanglutos. Pero unsa na giingon sa Biblia na to? The highest and the best. Unsa na giingon sa Biblia na to? Ang gisaa diha mga crowns and rewards og kinahanglan nga kung ikaw in time kinahanglan maka-experience ka og the best dire sa kalibutan pero nanginahanglan na kapasidad pero ikaw unsa man tong mga tawhan labi nga katong gipanglutos mga pobre sa una yes ay panglutos ana tinuod na kinsa may naghibo ana ang cosmic system for example atong mga Kristohanon sa Roman Empire daghang kayo gipanglutos pero di man na ma-apply na to karon gawa man ta lutosa sa gobyerno free man tawa man di man ta ulipon gawas nag-ulipon ka pareha sa nahitabo sa mga Israelita sa panahon sa Egypt sa diha pa sila sa Egypt o katong mga Kristohanon sa panahon dito sa
Dark Ages nga grabe yung pagpanglotos. Kalisudis Oo. yun sila. Oo. Pero karon kay nay mga tao nga mo claim nga nasuffer ko for Jesus. Manay may form of spirituality nila, baka lagi tawag og asceticism, you know? Ascetic mga pasakita nila gogolingon kay nagtuo sila na pinaagi ni ana sila spiritual. Usa na sa mga Oo. bitik ni Satanas. So karon 29 ko ba? Basahan ko na ba? Ug sa nang lakaw sila gikan sa Jericho, usa ka dakong panon sa katawhan ni kuyog kaniya. Kining dakong panon sa katawhan ato makita ni dire ka daghan kayo pong dili magtotoo ani no. So kining higisgutan ani nga Jericho, atong mahinumduman nga kining Jericho mao ni pinakauna nga syudad nga nailog sa mga Israelites gikan sa Egypt sila, naglakaw sila unya pag milabang sila sa Jordan River, paglabang nila ang kinaunahang syudad Jericho. Mao ni unang gitugyan sa Ginoo nila. Nga kining syudad ani nga libutan ni sa habog kayo ni og kanang baril ba. Gahi yun ni siya masong. Wa gyud makasakta sa paril ani. Pero unsa lang gibuhat? Ingong Ginoo, okay. Joshua, sa una kay wa pay templo bitaw niya. Ang presensya sa Ginoo nila naa dito sud sa kanang gitawag og Ark of the Covenant, di ba? Kanang Ark of the Covenant, i-take up na ko na sunod mo na sunod ako sa akong YouTube channel. Box na siya, pero kaban ba? Kaban na siya nga made out of acacia wood. Nga gipurong-purong mga gold. Nga inikabli mo na box na diha ang duha ka seraphim. Seraphs nga mga anghel sa Biblia imong tan-awon pito ra ka buok ng mga anghel nga lahimong seraph. Sa una, sa wa pa mahitabo ang pagrebuilde sa mga anghel, ang pinakataas og ranggo sa mga anghel cherubs. Cherubim. Ang cherubim, upat ka pako. Kana si Satanas, cherubim na siya. Pero katong mga anghel nga sa panahon sa pagrebuilde, one-third sa mga anghelanong mga binuhat, di kuyog ni Satanas. Gisayunan ka, mga anghel, kibaw ta ang mga anghel, mga genius. Uya kita mo ingon ta nga, sukla na to si Satanas. Huna-huna, nailan pagkaliwa. One-third sa anghel. Ha? Nga kanang mga anghel, nakasabot na sila, nakakita na sila sa himaya sa Diyos. Sukad-sukad sa history yun, matod pas Biblia, wa yun si bisang kinsang nakakita sa God the Father, God the Holy Spirit. Sa ultimo gali si Jesus Christ, ang makita na ni Ginoong Kristo ka na lang. For example, ni Moses, burning bush, or angel of the Lord, tingog rin madunggan. Para ni Moses, nadungog siyang tingog. Katong Matthew Panes ba? Si Ginoong Kristo, makita na siya sa iyang katong first advent niya. Nga may decide siya nga musunod sa plano sa mahal. Mao bitaw na nga makita na dito ang di ba si Satanas mo unay pinaka siya kinalabuan. Si tanan-tanan nga hiyas sa usa binuhat na siya kinalabuan. Unya si Satanas mo unay tigbalantay sa trono sa Dios. Nganong batayan man to? So, mao bitaw to bisod bisantop sa unahuna ni Satanas nga sige siya tanaw sa trono ba. Kita pinag-uway naglingkod na ako. Ako kay maglingkod na ano. Tanaw ni mo diha sa Isaiah 14:13-14. Makita na ba diha ang lima ka I will ni Satanas? Pusang I will yan, isang I will be like the Most High. Gusto na ko mahisama sa usa ka Diyos. So mao ni siya nga kini Jericho giisugo ni Joshua giingnan nga Joshua. Then atong Ark of the Covenant naa dito ang Ark of the Covenant naa diha sulod tulok items unsa man to tablet sa naa dito kanang tablet mo ra maglapid na nga giukit dito ang 10 commandments ya naa po dito ang pot of mana katong mana nga kanunon sa mga anghel ba ug ikatulo katong sungkod ni Aaron nga naay mga buwak-buwak tulok item mo toy magpahinumdum sa mga Israel sa ilahang mga sala batok sa Dios katong tablet sa balaod magpahinumdum to sa mga Israel nga sa pagrebuild nila sa Dios kay kini kung the moment nga makasata ni-rebuild ta sa Dios na wala ta kabaw anything nga makasata mo na form of rebellion na to sa Ginoo mao na bitaw nga kinahanglan nato nang isugid dayon kay kung dili mo na isugid magpadayon ang imong pagrebuild sa Dios kaduha katong patuban na maotoy pagrebuild sa mga Israel sa provision logistical grace sa Ginoo nga di lang kinahanglan mo trabaho pero sila sige reklamo gihapon. Unya katong sungkod mao toy magpahinumdom nila sa ilang pagrebuilde sa authority ni Moses, delegated authority ni Moses as a father of the nation of Israel. Pero father si Moses, sabi ko si Abraham. O silang duha father. Si Abraham, father si Abraham sa kaliwatan. Pero si Moses, siya ang amahan sa nasod. Puro sila amahan. Ya karon, may posible magkayo sakon tong kuana, parila, pati haboga, pati liguna. Libutan niyo kasah
hilom way banha. Mulibot mo sa syudad, no? Dako syudad ra, libos lang kasa pag humana laka uli. Pagkaumban Uli. mo buntag sayo. Libot na pod. Yep. Pagkaunom ka adlaw, ya ingong Ginoo inig kapito ka adlaw, Git bulibot mo na. kapito sa syudad. Inig lasi Oh. yung libot. Budungan mo singgit. Pag syagit ato, pagkapitong libot, dungan sila, inig buhot sa Grabe ni. trumpeta. Signal na lang nga Grabe. syagit Syagit mo. Pag dungan lang syagit, mahagsa, hindi kahagsa sa barrel, sulong na yun, ayun lang, dugay-dugay. Element of shock ba? Karang pakigubat. Di man pwede ang Ginoo. Ikaw, tagaan lang ang instruksyon sa Ginoo. Pero ikaw mubuhat. Tagaan, mao ni, ana, mo, mga bitaw ng Israel, og di mo sunod. Mga pildi. Pero mo sunod Oh, sila. bitaw. Liter by liter, pero dili na ang Ginoo mismo gyud mo kay unfair na magkausap ako tag-anan lang Buhat. ang just ba ang Ginoo. Bisan pag ikaw dili magtotoo, just gyapon ang Ginoo sa pag-treat ato. Kay kana mga di magtotoo, di pa just ang Ginoo ambot lang asa na sila pamuniton. In fact, mas dato pagaling mga di magtotoo na to karon. Mo na ipakita sa Ginoo ni Satanas. Nga si Satanas ang gi-claim ni Satanas labang ka so unjust juga Ginoo. Ana tanan ba? Gikalimtan na niya ang kuan ba kay di ba gugma ka. So kung dili ni mo execute imong gugma, unjust ka. Ana si Satanas. Ang human history mao ni mo pakita ni Satanas. Ingon na Ginoo, tanawa kaning mga tao ubos ni gibuhat nako nga ubos kayo ninyo. Pero bisan pa man sa ilang kaubos, wa ni sila kakita sa glory nako. Di pa nag-in ninyo nakakita mo sa glory nako. Pero kini mga tawhan na pag anak ni zero ni ang blackboard zero way suwat bisan gamay. Pero tanawa, di desisyon sila, ang ilang desisyon, di desisyon sila nga mo katon no spiritually. Ala na si Satanas no excuse. Mao na si Satanas gali why excuse how much more kitang mga tao. Maghuna-huna lang kag usay katarungan mo di ka katingog inigdiga ni Ginoong Kristo dito sa mga ebidensya o mao niyo ikaw Jerome atong alas 12 mao ni ana yan pa'y screen dako kay screen mga tanaw mo kala di ba karon og way video pwede mo kabudinay pero naay video na mo ni time ganumlog ani di ba Pwede na yan. sikuan imong inahan di ba si inahan mo Eupimia di ba gisangyawan maka ani usa may mo giingon tuo Biblia nagsuwat ang Biblia wala tao ra nagsuwat ang Biblia di ba mo itubag di mo suwa jud ka excuse so ano siya nga ang buot pasabot to ani kung kita sugarol ta natay pagkasugarol mutuo kita ni Ginoong Kristo kay kanang kung di tinuod di tablag ta ya kay ba mo kita nga tinuod jud sus mo tan-aw lang ka sa imong experience sa imong palibot nga bisa imong tan-aw ikumpara nimo ang Biblia sa mga dagan sa panahon ba makaingon jud kag gitagda na ba gyud ni daan which is tinuod kini Biblia duha ka side ni mao ni ato ang guide padung sa unahan mao po ning guide nato sa backward sa history maka-learn ta sa ato ang experience di ba so sa historical trends ato makita nga so kini mga Hudiyo nga kung sila mo katog doktrina mo asenso sila balik kung sila mo simbag Diyos pagkabuntugon ngala mo na gitawag na to historical trends mo na gitawag na to dispensation sa unahan ang Biblia nagsulti nato sa mga panghitabo for example sa eschatology kanang nada sa revelation gisultian ta sa Ginoo mao ni na ang uban kay di man ang para nila karon kay mao na ba millennium karon ang uban yung kanang rapture ko kanang di man na literal di man na wala ya mugutan na kag unsa may meaning di ana hawa basta kay na ditso lakaw ba so karon balik ta rin sa Mateo so kini Jericho sa pag-ilog ni Joshua ani nailog nila ni curse ni Joshua unsa gitunglo ni Joshua nga kini Jericho kung inyo pa ning itukod og balik kung inyo ning buhion ang Jericho ang mutukod ani mamatay ang kinamagawangan kung i-set up ninyo ang gate ani ang ganghaan mamatay ang kinamanghuran ang Jericho mingon ang Ginoo tanan nga makuha ninyo diha ialay ninyo sa Dios tanang gold tanang kuan meaning to say ihatag na ialay sa Dios asam to asa kumualay ka sa Dios asa man ato ihatag sa mga Levites sa mga pare katong mga Levites wa man to tagaay gold sila og yuta sila hara is katorang mga
taxation. So aron baka anda po ng mga Levites ato ihatag dito. Alay sa Dios, ug alay sa Dios. Kinsa may mugunit ato di ang mga Levites, di ba? Ato sa ang templo nila mamabuto ilang BIR ato di pang butang ang templo. Kay ngano, atong time is gitawag na to theocracy. Ang Ginoo ang hari niya ang kato sila Joshua, mga judges na to, sila Moses, mga judges na to, mga opisyalis na to ba. Pero ang hari to adto sa langit. So karon gitukod balik ang Jericho, gitukod kinsa sa panahon ni King Ahab. Si King Ahab matud sa Biblia mao ni nakapalagot og maayo, mao ni tawhana ang nakaaraw sa pinakalagot sa Ginoo tungod kay kini si King Ahab. Nangasawa ni siya og dili Hudiyo, pero dili pagid Hudiyo, pigan pagid, pigan meaning to say simba og demonyo, Diyos. Ya, aning time si Elijah nga mao ni time nga kato mga ampo mo sige kamo mga pari sa mga demonyo, ampo mo nga pasiga rin akong haling diri. So abta na gabi wa hero man po ni si Elijah pinayabo magtugyan pag yun tubig. Ya dito nahabog hero siya kay ano ang iyang gibuhat iya magipapatay tanan tong mga kon. Di man to wa pa to apel sa hugos Ginoo. Mura na na tyrant siya ba? Diktador na siya ba? Diba to sa iyang gibuhat, nahadlok yun siya, tago yun siya. Kaya nga no, nakarnal man siya. Gibaharan siya ni Jezebel, di ba? Bantay lang ka. Di ka nakulungan dito nagtago-tago. Di ba? Pagsung nila sa Jericho, o sa bigsultis Ginoo. Tanan, patya, tanan. Ang inyong ibilin ra, katora sa si Rehab o iyang pamilya. Ya, ang uban po, sayo po ang ilahang pag-interpret kay Ningon sila, unsa ba klasehang Ginoo nga ang namakak hatagan man og kanang ganti. Namakak ba si Rehab sa pangutana nga kakita ka sa duha ka spy. Duha ka spy nga gisugod ni Joshua ba pagpaniid. Di ba nasakpan sila giguko sila dito sila nanago sa bahay ni Rehab. Namakak ba siya? Namakak. Gigantihan ba siya sa iyang pagpamakak? Dili. Unsa may ganti niya? Gigantihan siya sa pagtago sa mga pero dili ang pamakak. Mao ni siya nga namakak siya. Unsa may iyahang motibo sa iyang pagpamakak? To gain ba sa iyang kaugalingon? Mura ko karon for example, na ay tao dito nga mutago sa balay nato karon nga kriminal. Yamingo bantay lang kayo pimya, nay mo ari pulis. Ya mutug-an kag nako diri. Hudbog mo na ko patay. Nay pulis mo tana, butug-an ka? Dala sa surat. Oh, siyempre mo na ka. So, Ibahara na daan. Oh, ang motibo ba? Mao po na sa atong espirituhalong panginabuhi. May buhat kag maayo pero unsay motibo nimo? Pero si Rehab, dili to excuse ang pamakak niya. Dili to sakto. Pero under sa divine establishment, for example, military. Kung ikaw military ka, ya ikaw espiya ka, di ba? May mga secret agent, di ba? Or penetration agent ka, nga pulis ka, musod ka sa sindikato, siyempre, muak sa sindikato, yun ka. Ano ni mong lihok bakak na siya? So, ang pangutana, sa divine establishment, di na siya sa, trabaho ni mo na. Part na sa imong job, gawas lang og kato, to gain sa imong kagalingon personally, pero kato, nag-istorya na siya sa national interest. Naghisgot na siya sa national security. Ang burden ni mo, ana, is how to protect sa kinatibuk-an sa katawhan. So kung ikaw di ka mulaban sa imuhang nason, mahimo ma'am kang traidor. Ang Ginoo, nakahibaw ang Ginoo nga ingon ana ang lihok sa kalibutan. Tanan na baka tanan pag-traidor, tanan pagkuwan. Naalay ginagmay nga gitawag nato og exception. In every role na exception, no? Kung yun ana nga part sa imong tour of duty, ang pangutana, nakasa ba ka sa under sa divine establishment? Waka kasa. Pero mangutana ka na ko, nakasa ba ka sa batas Ginoo? Adi ko makatuba ka na. In general, mao ni prinsipyo sa Kristohanon. Bisag unsa kadautan sa gobyerno ninyo, bisag pag ikaw naakasulod sa panggobyerno sa mga komunista, kung sige, ingon diha sa Biblia, sunod ka. Kanang mga Kristohanon, masige, o Christian activism, kanang musokol o gobyerno, that is very wrong. Wala gitudlo sa Biblia. Ingon sila nga, si Ginoong Kristo, una, aktivista, propaganda ni Satanas na. Kasi propaganda na mga komunista, nga di mo to Ginoo. Muna ilang propaganda nga. Uy, diba ba mo nga si Jesus Christ mo yung pinakauna nga kanang
aktivista, kasi misulti, mga komunista, nga di mo to, Ginoo. Propaganda ni Satanas. Si Jesus Christ ang maoy pinaka number one musunod og authority. Ngano? Nga makaingon ko? Bisunod siya sa authority sa amahan, nga Ginoo siya, nagpakatao, wala lang nagpakatao, kung dili nagpakamatay pa. Alang sa mga tao, mga way hinungdan. Mingon nag-anti-authority si Ginoos Kristo. Bisan sa pagkatao ni Ginoos Kristo, gipangutana niya si Pedro, ay, kanang Ingos Pedro nga, kuan, mubay na tag-tax? Sa man ihatag na to? Iya, gina si Pedro. Tanaw sa sisiyo ko, no? Kinsang na, kung sa'y purwa sa sisiyo, tanaw Pedro. Ay, namay, kuan, namay, naong, ano eh, kinsa man ang naong. Aka Cesar, o sige, tubag ni Ginoos Kristo, ihatag ni Cesar. Dapat ni Cesar. Oh, Ang hindi, iya ni hindi Cesar. submit kag authority, true pagbayad og buhis ihatag sa Dios og unsa ang iya sa Dios mo to gitawag na to og offering dili kay ikanapo. Nga di jud nila wadon ang ikanapo oy. Hindi lang. At least ba nga ikaw mas labaw pa sa ikanapo imong gihatag kay nakasabot ka Oo. kay mo sa una yung kwenta ka sa una uy 10% naman ni pero karon wala ka tungod kay love na imo love offering na mo 50% wa ya ka wala yan mo, hindi na ka magkwinta-kwinta og 10% o 10% mo na mga magtutudlo, mga tulisan ba? Gamito na Ginoo, tulisan ng atubangan. So karon si Rahab, dili ang iyang pagpamakak na gigantihan sa Dios. Unsa ang gigantihan? Ang motibo niya sa pagtabang sa mga Hudiyo. Mo to gigantihan, ang siya yung ulong na mga, uy, taguan ako yung luing, mga matay man eh. Pero sa pagpamakak niya sa iyang isig kauban man to kauban man to sila mga Jericho kauban man to sila og tribo namakak siya dili ang pagpamakak ang gigantihan kundi ang motibo niya sa pagtabang sa mga Hudiyo. So karon ako basahon ang tunglo ni Joshua kung kinsa kadtong mutukod pagbalik sa Jericho mao ni ingon sa makita na to sa First Kings no unang hari 16:34. Joshua's curse did come true during that time of King Ahab. Mo ni Hiel of Hiel, town siya, of Bethel, built Jericho. He laid its foundation at the cost of Abiram, his firstborn. Pues pag tukod yung Jericho pagbalik, namatay iyang kamagwang anak nga ginganlag Abiram. And set up its gates, no? At the cost of his youngest son sa kinamanghuran niya. Sa kinamanghuran, si Sigog. According to the word of the Lord, which he spoke by Joshua, the son of Nun. So hitabo na yun, no? Nga, mao na siya nga. Hitabo yun ang tunglo ni Joshua, no? Kunya, kani Galile, in between ni siya sa Judea o sa Samaria, no? Kani Galile, kay kuan man ni siya, kanang mura bukid ba? Kasagaran, daghan magtuko dito o kanang mga estatwa, kanang mga Diyos-Diyos, kay kasagaran yun, ang mga Diyos-Diyos, ato ibutang sa habog, bukid bitaw, kaya makita, tanan bitaw. Mauna sa, kung asa tong habog ang lugar, ato dito, ibutang ilang altar. Hinsa na dito, si Asira. Mao ni Ginoo ni Jezebel. Kini Asira. Nagtukod si Jezebel itong Asira Paul, estatwa ni Asira. Kinsa man si Asira? Kini si Asira, mao ko ni inahan sa tanang mga Diyos-Diyos, inahan sa 70 ka mga Diyos-Diyos, apil na si Baal, ani? Anak ko ni si Baal, Asira. Kini ko no si Asira, mao ko ni asawa ni El. Kinsa man ang El? Mao ni Ginoo sa mga Hudiyo, kanang El, di ba? El. Imo na i-translate, Elohim. Mao na siya, Elohino. El means God. Mao ko ni asawa ni El sa Diyos, kaya si Asira. So, mao ni siya istorya ani. Sa 30 ko naman. Og tanawa dihay duha ka mga butang nga naglingkod sa dakpen sa dalan nga sa pagkadungog nila nga si Jesus lumalabay didto misinggit nga nag-ingon, Ginoo, anak ni David, kaluy-e kami. So, di ba? Singgit ang mga buta. Unya karon, di ba? Dahil mga buta ato singgit. Kini mga tao gyud kinaiya sa una pag gining panahon nga kini mga tao manghilabot gyud dili gyud mo mind their own business ba. Basa ko sa 31 ma. Og gibadlong sila sa tanon sa katawhan nga nagsugo kanila paghilom. Apan misamot minuon sila sa pagpinggit nga nag-ingon, Ginoo, anak ni David, kaluy in town kami. O sa English ba, shut up! Anak, kaya ginagato. Saan pag badlo ka na Bisaya nga, murag, hilom na, di ba? Inom ka? Apo kag hilom na. Gianaan is mga tao, katong mga crowd, mga, ano tayo mga
nagsagol believers ug unbelievers kaya to makita sa 21 mao ni tayo mga si Ginos Cristo bitaw nga usakay sa asno ba sa 21 sa istorya. So ani din gi kasab-an tong mga buta duha ka buok pero ang mga buta mga magtotoo ni na ang gitawag la Lord meaning ang Lord meaning to say mao ni ang deity of Christ ang pagka-Diyos. Kung yung galing kag Lord, bituo ka nga si Ginos Cristo, Ginoo. Son of David. So, when yung Son of David, mituo sila nga si Ginos Cristo, hari. Kay kinsa man ni si David, hari, di ba? Ang giingon sa Biblia giisaaran ni David, giingnan apel sa Davidic kabinan. David, ang imong kaliwat maoy mo hari o kalibutan hangtod sa hangtod. Mo ni Jesus Christ. Unya, kani mga tawhana, no? Mga busybodies, kanang mga, og sa atoa ba, kanang mga chismosa, mga libakira, kung kani ba, mga tawhana, maoy pabuton, katong mga buta, di ito tagdon. Pero si Jesus Christ, kay lahi man, ang iyaha is, mo lagi, minister man, no niya, compassion. Di, ang mga tao, nakasuko, na-aware si Jesus Christ, ang ano, mga suko. Hatagan, pagtagad ang mga buta. So, sige, ingon ni Ginos Cristo nila, tubag sa 32. Og si Jesus may hunong og gitawag sila niya nga nagingon. Ano siya may gusto ninyong buhaton ko alang kaninyo? Kini mga tao gyud nga mga bisang galing na po doktrina. Hindrance gini sa kaning service sa ministry ni Ginos Cristo. Usa karon nga hindrance po sa pagtubo espirituhan mo lagi na kanda po uban nga hatod-hatod og istorya. Kita po sa ako ko ganahan ko maminaw pero kinsa ba di ko ganahan pero ako na lang yung kana bitaw usa nga mura bro, di na, matay bro, sobra na mag-iro istorya. Ay mo, lakaw na ko. Bro, di na ko ka. Ate bro, giganahan ito kung maayo, maminaw ba? Bro, labi na may paminaw ako na, mulakaw na lang ko. Kaya, makasumpay na hindi maayo. Bro, nga na, no? Imong tanawon, buragwa, lala siya, pero dakong epekto na sa atong ang espirituhano po nalabuhi. Kaya ano, bis kay, sige na ko, sus, hulong na po ka. Puro si Abraham ani. Sabaw ba ka Abraham ang 21 anyos believer na si Abraham. Pero nahimo siyang mature believer ng 99 anyos. Kaya ano, dagari gayon nga si Abraham hapit ma-mature. Hapit kay gisara na si Abraham sa Ginoo, giingnan si Abraham. Mga siguro edad ni Abraham ato mga 70 na. Abraham, ikaw may himuon ako nga amahan sa akong mga tao. Nga karon si Abraham kay meditor naman pod imbes kay sa legal nga paagi, illegal man niya dito man niya sa ako. Saan ba sa Ginoo? Ari ko sa ako ang housemaid na ko. Ditor, mo tong na delay yun. Mo bitaw nang dako kayo murag maguwang man siguro na si Ismael ni Isaac o mga 15 ka tuig. Dugay mga 70 kapin edad Abraham. Ida siyang 99 nga. Wala kanang 99 wala giyaboy ba o sa ako apa wala ilana ba. Pero gituman sa Dios ang iyang saan sa dihang si Abraham na mature believer. Ultimo gali si Sarah kay Sarah o say original nga na sa Bible. Saray. Usa man lang Saray. Sige, og kana bang nagger ba? Patay mo asawa nga nagger. Pero si Sarah wag siya makaabot sa spiritual maturity. Mao bitaw nang daghan kay sa mga Arabo. Kay kana mga Arabo manggod. Duha na sila ka klase nga nai-appeal na apoy wa. Katong mga anak sa Egyptian, little Egyptian katong mga anak kato wa toy labot sa saan. Nga kabaw ka? Labi na sa Biblia. Yun sa kay si Abraham, wala niya bahidi to. Asa gihatag tanan ang mga kategorya na? Gihatag tanan ay sa kinsa may apel sa sabot. Ang apel sa sabot katong asawa ni Abraham pagkamatay na ni Sarah. Tong bagong asawa ni Abraham nga naka-anak tong unom. Katong mga Arabo nga mga kaliwat ato, mga apel to siya sa saad sa Dios nga Wasinso. Mao na mga Arabo karon na. Na apel to sila. Basa na da, murag wala gyud kita sa Bible nga kuan. Mao lagi naman. Di ija ko kita gyud kay gano. Kung ingon lang kag mubasa ka sa Biblia. Kay mao mo nabasa di mo na tanan. Pero ang amo gyud gitawag kung di mo motuog na agi gasa. Ako na siya nga naay gi-designate ang Ginoo og pastor teacher. Wa may problema lang mubasa kag Biblia. Pero di jud ka makaabot og spiritual maturity kung way mo tudlo nimo. Kung mag-imo-imo ra ka mubasa, way problema wala. Ako ka putan-on na siguro ang Biblia na kapila na mo basa na lukop. Pero ang mga prinsipyo, daghan kag makatunan. Of course, pero daghan po ka og di makitan. Ngana man kay bay gasa-gasa baya na. Bisag si pastor wa man naghisgot og napay aminyo si
Awa pa Abraham siguro na kabot. tigwa Wa pa siguro mo abot siya. Awa pa mo abot ang inyong topic. Di ba na Ihatag daw maistorya ang ko kuan ano. asa dapit daw nga verse. Basahan na Genesis hantod ka 5 ka libro. Na ba kitaan mo diha kuan. Genesis basahan lang Genesis niyo. Book of Genesis nga naminyo na siya nga unom ka buok nga Tiguang na anak. kayo. Nato sa Kasi na siyang tiguangan. Kasi na tiguang siyang na pero tiguangan. Ay na, tiguang ma. na pero Sikat man ni, si Ketura, oh. Si Ketura. Who oh bore six more kitora sons. mauron. Oh, Zimran, di ba? Oh, Jokshan, Medan, Midian, oh, Ishbak, and di ba? Shua. Oh. Wala yung mga appeal. Sa Genesis Ah, 21, ma. Oh. Genesis 21, 1 Awalan to ko 7. kasabot siguro kasi anang kong kitura o ganang uban pa. Oh, Wala ko nakalimot lang siguro ko. kalimot ka lang, nakalimot ka Siyempre, lang. naman, oh. Nakadungog na ko, ani. Oo. Mao bitaw ning gimandual sa Biblia nga kada adlaw ta magtuon kay ang rate sa atong pagkalimot mas labaw pa kay sa atong maabsorb. Yes, dapat everyday good. The Karon rate sa atong of kat-una ron may lang 10% atong maabsorb. bitaw. Mo na si Arbitim, no? Isa lang. Matinga ka kay ang iyang verse, Matthew 8, 18 to 27. Kunya, naabot mag 26, iya pa din review ng 18. So, Oh. usuhol pa na niya. Sa 19 mauni, sa 20 mauni, 21. Oh. Oh. Nga na, balik-balik. May nga bitaw siya bahala mo sige mo reklamo na magbalik-balik ko. Kaya di ba ni para ako para inyo ni. Oo, tinuod yun. Mangutana kasi mo galingon, moingon ka. Pitubo mo ko espirituhanon. Unsa may tubag na sayo ra kayo. Gusto mo kay bawo di. Aw di mo kay bawo unya na lang mo na ko tuganan. Sa ito siya, matubo na. Ugani na. Ubutan na kasi mo English mo kagalingon ba. Kanang bitubo ka ko espirituhanon. Oh. Ayun na kayo pagtubag ana. Ayaw mo Ikaw tubag muna. ha. Nya pangutan na yung kagalingon. Kamo ra po itubag sa kagalingon. Naminaw ba kog doktrina kada adlaw? Ganahan ba kog doktrina maminaw? Yes. Priority ba akong doktrina? Kung Yes. pananglitan, ang among schedule sa Bible study alas 10. Uy, naama ko yung activity lain. Importante ra ba kayo kay kasal ba ni sa kuan? So asa man ko. So mao na nay. Anha kung unsa imong tubag na ikaw ang tubag, ayon na mong tubag. So amo na nay mailhan nimo nga laban ako ang doktrina. Yung ano na siya nga mobil na siya momentum. Nya mura ka og di ko pwede nga mumis ani. Mo na nay. Sugod na ka og love sa pulong sa Dios. Nga dili nimo ikabaylo sa bisan unsa pang butang diha. Testingan na ba ka ana? Testingan na ba? Di pwede o di ka nga maglisod ka gunahon na ba asa man ko? Sa 33 ko naman. Sila mingon kaniya, Ginoo, mabuka unta ang among mga mata. Sa 34. Ug si Jesus naluoy og iyang gihikap ang ilang mga mata. Ug diha-diha nakakita na sila og nikuyog kaniya. Oh, nahumala mata. Kaya mo kuan na ni 18 sa 21. Og sa nagkahiduol na sila sa Jerusalem og pag-abot nila sa Binisaya. Sa buntod sa mga wibo, duha sa mga tinunan gisugo ni Jesus. Wata kay bawo kinsa kay gisugo no? Basta kay duha. Duha ka mo kuay gisulti kinsa. So, di ta magama-gama kay wa man po gisulti. Asa dos. Na nag-ingon kanila, umadto kamo ni anang balangay sa atbang ninyo. Ug didto inyong makita dayon ang usa ka asno nga asna man naghigot. Ug ang usa ka napi uban ini, hubaran ninyo sila og dad-a dinhi kanako. Sakto ba yun na asna? Kaya ano? Di ba? Ang ingon niya. Kaya og laki asno, og babae asna. Mo ni siya. Badji man na. Mo ni siya. Mo lagi din sa kung basahon po Bisaya, mo lang abi ni mo kuan. Og sa English, lahi na po siya original nga language. Mo ni sa 21:2 mingon sa English. Giingnan ni Ginoong Kristo. Go into the village. Kani bili mo ni siya Bethphage. Unsa man ning Bethphage dai? Sa Hebrew kung ato ning sa pag-translate sa English mo ni house of unripe figs. Kato bang fig tree ba? Mo ni meaning ani Bethphage. Ya, ingon siya Ginoong Kristo into the sa Bisaya Balangay village no? Over there, no? Yeah. And immediately you will find an ass. Sabi ng ass. Mauni siya ay adult female nga donkey. No? Genie. Ang adult female donkey mo ni gitawag og genie. Adult male donkey mo ni gitawag og jack or jackass. Ha?
Ayun si Ginoong Kristo. And immediately you will find an ass nga tied, gihikot. And a colt. Unsa man ning colt? Kay pwede man i-crossbreed gud. Kung i-crossbreed mong stallion, kabayo ba? Stallion o gini, ang resulta na hini. Mo ni siya nga an a colt, di ba? Ladi sa ko lang an a colt with her. Bata nga donkey, anong bata nga donkey ba? Immature pa. Bisag badji o laki. Ang term nila na is foal, Oo, F-O-A. Kanang as yeah. na diha ma, mo ni siya JD. Kanang colt na sa English mo ni siya hini. Kung basa-basa ra ka, di jud ka ka-G. Tagsa yun mo ning word. Ug Oh. unsay aron makuan gyud mo ba? Mo ni gitawag na to exegesis. Tagsa-on gyud mo unsa gyud etymology ana. Kay lesson mabuk og i-generalize nimo. Makita na to no nga gimanduan sila kuha. Yan, ingon si Kristo, na gihikot dito dad-a, no? Dad-a diri sa tres unsay giingon ba? Og kung adunay mangutana kaninyo, ingna lang siya. Gikinahanglan sila sa Ginoo og iyang ipadala sila diha. So kining mangutana mura ba huy, isa mo. Kung naay mo panlitag dai mo kanang mo kumpronta ninyo ngana ni dili kay mutala lang. O kung naay mo palagali. Og sa binugoy nga istorya hindi lang gisugo mus Ginoo. Nya okay na sila. So tuod man nahitabo no? Dahil palag. Ya unsay gisulti na. Sige dada. Way problema na. Sa 4. Nahitabo kini sa pagtuman sa gisulti pinaagi sa propeta nga nag-ingon. Kinsa man nga propeta? Kaning 21:3 quotation ni siya ni prophet Zachariah. Sa usay giingon ni sa the prophet Zachariah sa Zachariah 9:9 mao ni quotation sa 5. Basa ba? Zachariah 9:9 quotation. Sige, basa ba? So ginli ninyo ang babaeng anak nga sayon, tan-awa ang imong hari nagaanhi kanimo, maaghop og nagakabayo sa asna og sa napi nga anak sa asna. Ang sa English ani, tell the daughter of Zion. So kinsa man ning daughter of Zion? Mao ni mga lumulupyo sa Judea. Naa man ni Zion mao man ning mga stands for Israel man ning mga kag Zion. Automatic yun na mga Hudiyo gina, no? Aning time kay sa Judea mas Ginoong Kristo. Nya, behold your king, si Ginoong Kristo comes to you humbly and sitting on us. Even a colt. Ano naman yung colt? Di ang gisakyan, maangkan na ito. Pwede ko to ibilin, bro. O sa tugon ni Ginoong Kristo, dada sa anak ha. Mo ni siya. Di ba? Ikaw si Ginoong Kristo. Dadi to, gikuan, as niya, daboy anak. No? Uban niya. So, dada sila, tanan mo ni siya. Di ba? Gigon to, iba't ha? Tuha din, gisakyan. Pero kanin siya, colt, di ba? O wata kasabot, o colt, unsa ni colt di ay, anak ni siya. Wajud. And the foal, no? Mo ni foal, mo ni siya ang katong anak, either sex, no? Either badji o laki, no? O banas. Quotation ni siya sa Zachariah 9:9. Anhi din makita nimo nga lagi distortion may tabo. Bisan pa man sa Old Testament na ay mga distortion kay ano? Kaning pag ni Ginoong Kristo first sa first advent imo makita sa unang pag-abot si Kristo nagsakay ra sa badji kanihini badji ga donkey no pero asna ining second coming ni Ginoong Kristo unsa may sakyan ni Ginoong Kristo white kabayo. Stallion unsa ba lang white stallion white ka kabayo nagrepresentar na siya war horse mo ni mga kabayo sa panggubat mga kabayo ni Alexander the Great pero kato ka Alexander the Great ito ya kay pero ang katong puti gyud nga kabayo kaning stallion kanang grabe na kuan mao gyud ay panggubat nagrepresentar na siya kanang kabayo panggubat yun war horse dira si Ginoo ang una pag-ari niya nagsakay lang itaw si Ginoong Kristo atong donkey pati kusgana na kusog na mo di na lupig pa kabayo og agwanta nilakaway og lagyo kayo mura mao na design gyud sa mga desierto nya ikaduhang pagbalik second advent ni Ginoong Kristo magsakay kayo andam lang sa pakiguba nga patio na tanang mga di magtotoo sa kalibutan sa size ba basahan ko naman ug ang mga tinun-an milakaw og ilang gibuhat ang gisugo kanila ni Jesus. Dito sa city. Ilang gidala ang asna og ang ngati. Ug kini ilang gihapinan sa ilang mga sapot ug mikabayo siya niini.
kani nga gidabit bitaw nila. Sukat-sukat kaning gisakyan ni Ginoong Kristo. Wala pa si bisang kinsa nga nakasuway sa kayan ni. Pero di ba dapat ani kini mo tinikten unta ni makita nimo nga Jesus Christ controls history. Dili lang history sa katawhan ko dili appeal sa kahayupan. Ang cult anak to siya sa Jenny nga sukat-sukat wa pa masaki si bisang kinsang tao. And ya kang ingon dire and he sat on them no. Unya dire sa 21:8. Ug ang kadaghanan sa mga tao na nagpamuklad sa ilang mga sapot diha sa dalan ug ang uban na nagpamutol og mga sanga sa mga kahoy ug ilang gikatag kini diha sa dalan. Sa ato tanawon unsay pasabot ani sa English pa and a very great crowd. So very great crowd kadaghanan ani mao ni mga unbeliever gikan sa Jerusalem nga nagsunod-sunod ni misunod ni Hesus Kristo dito sa Judea. Gawas sa great crowd na pagigingon dire. Katong mga unbeliever, katong na mga Hudiyo na bitaw na mga cloth diha, mga garments ana. So ilang gibutan dito sa pura ba great carpet ba. Ang mga unbeliever ilang gipagkuha dito kay unsa may purpose na sa history. Di ba kana red carpet aron ang tiil sa kabayo di mahugawan ba. Meaning to say nga royalty ka nga kana bang og special ka kayo ba? Mo lagi tawag og red carpet ko ano? Kana red carpet dito man gikuha sa ang pattern na sa mga ngunana lagi nga kinahanglan ang gisakyan sa usa ka hari di mahugawan ang tiil ana. Ang buto sa buto mo na siya. Nga gibutangan nila og mga ilang katong mga nuog nila nga mga klod, mga kopo, mga unsa na gibutang. Nga maoy agian sa gisakyan ni Ginoong Kristo pasulod sa templo, di ba? Ya ingon na rin. Others, kinsa man others? Mao ni mga magtotoo. Dili agikan others from Bethany. Nganong kahibaw ko sa Bethany? O may gisulti diha sa John 12:9. Mao ni mga tawhana nga miila nga si Ginoong Kristo maoy Misaya, manunubos. Katong mga nagbukad mga unbelievers to. Unsay gibuhat nila ani? Basabi, others ang uban basa sa Bisaya. Unsay gibuhat? Katong buhaton ko ninyo ma. Ug ang kadaghanan sa mga tawo na nagpamuklad sa ilang mga sapot diha sa dalan ug ang uban na nagpamutol og mga sanga sa mga kahoy ug ilang gikatag kini diha sa dalan. Wala tong sa duha lokay. Katong dito kaning uban ng anong kahoy man, palm tree man. Di ba ni lokay nga kanang lubi di man. Palm tree mao naging kahoy nga. Ngano kahibaw ko nga palm tree? Mao magisulti sa John 12:13. Unya ilang gikatag sa agianan gihapon sa man meaning ang palm tree sa ilahang panahon. Ang meaning ana to kanang palm tree nagpasabot na nga gi-recognize sila sa Ginoong Kristo isip manluluwas. Imo makita nga kini mga tawhana interesado sila sa pagkahari ni Hesus Kristo physically. Pero dili sila interesado sa spiritual thing, sa spiritual kingdom. Interesado sila sa physical kingdom. Dili sila interesado sa spiritual kingdom. Nga maoy purpose gyud ni Ginoong Kristo pag-ari niya diri sa una ang spiritual kingdom dili ang physical kingdom. Sa Jeremiah 23:5 Zechariah 3:8 ug Isaiah 11:1 mao ni siya nga ang branch nagrepresent sa Misaya sa pag-abot sa Misaya. Nga mi-acknowledge ni Ginoong Kristo nga siya ang manluluwas, no? Siya sanayin ma, basahan ko na ma. Ug ang mga panon sa katawhan nga nanag-una ug nga nagsunod kaniya na nagsinggit nga nag-ingon, Hosana sa anak ni David, dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitakan. So lalo kay paminaw no. Nung imo paminaw sa Bisaya, grabe mituog sila sa Ginoo. Pero tanawon sa original kan. Ingon tani, and the crowds, kinsa man mo ni mga unbeliever who went before gikan sa Jerusalem. And those, di ba? Kinsa man those mo ni mga believers nga bisunod ni Kristo gikan sa Bethany. Cried out, dagdugan sila singgit no, nga miyog Hosana. So apa ko tanaw sa day meaning ning Hosana. Kung imo nang i-translate mo ni giingog, please deliver us. Please ilikay, asa man sila ilikay? Anak ni David. So meaning hari. Son of David, among hari. Ilikay kami. Luwasa kami gikan sa mga kamot sa mga Romano. Mo ni lahang singgit. Blessed is he, Jesus Christ, who comes as a Messiah. Ilagay gamit. In the name of the Lord. Kisa man ng Lord. Ang Lord ay pasabot na ang God the Father. Hosana in the highest. Ang ilang gi-quote ang Psalms 118:24-26.
O siya gibuhat sa mga kamulo, ilang gi-skipan, ilang giluksoan ang Psalms 118, 22, 23. Psalms Oh. 118, 24 to 26. This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. O Lord, do save, we beseech you. O Lord, we beseech you, do send prosperity. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. Basahan ko sa unsay kalainan sa Psalms 118, 22 to 26 o sa Psalms 118, 22, 23. Basahan ko no ang Psalms 118, 22, 23 lang. Unsay giingon ha? Okay, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. So usa may nakita niyo na. Kaya yung mga tawhan na, gi-skipan lang 22, 23. Nga, Ano man? si Ginoong Kristo, kinahanglan magpakamatay. Di ba? Gingon, o sige, gingon na, nga, napandol sila sa bato. Nga si Ginoong Kristo, nga ang mga builders, ang mga tao sa Jerusalem, nangapandol. Ganun nangapandol man. Ilang ang gi-reject. So, milukso sila sa 24 to 26, kay kining 24 o 26, about ni siya sa millennium. About ni siya sa second advent ni Ginoong Kristo. Mao na ning time nga si Ginoong Kristo, mao na nga mga verses nga si Ginoong Kristo during the millennium, siya ang hari. Pero ang 22 o 23, mao ni about sa first advent ni Ginoong Kristo. So kini mga tawhan wa nila gi-quote ang 22 to 23, gidiretso giluksoan nila kay unsay boto sabot nila. Adi mi gusto og ano kalimti ayaw na pagpalansang Ginoong Kristo. Hari na kanamo. Atong buntugon pinagi nimo, buntugon nato ang Romano. Deliver us from the Romans. So, bao ni kung ikaw yun, kung di nimo masabtan nga unsa buot pasabot ani mga bersikulo ug imo ning i-rumble, mo ni di ka kasabot nga ay kini abot man ni mao ni gitawag nato categories. Nga i-categorize ni mga bersikulo ug asa siya mabilong. Di ba na pwede diretso nimo og kuan bisan ko sa libro ni John, di ba na pwede diretso, lain-lain man nagbuot sabot. Anha di mo matter, nga mo istudyohan mo ng kada word, etymology, unsay buot pasabot, unsay, kung ano na, mo na diha. Kaya kung mo diretso kag basa sa translation, ug di mo balikon yun ang original, mo na di ka kasabot, Uyo kag, So karon ato nakitaan nga, kini mga tawhana, giluksoan nila ang verses 22 to 23, nga naghisgot sa first advent ni Ginoong Kristo. Diretso sila sa 4 to 26 na naghisgot sa second coming, second advent, which is wa pa mahitabo. Atong tanawon biyo ang sa 22 to 23 na ingon dire. The rock, kinsa ni the rock? Jesus Christ, di ba? Di ba? The rock. Kay ang si Peter, rock siya pero Petros. Oh, kini nga rock Petra ni. Which the builders, kinsa ni builders ani? Ingon da sa 22. Maoning mga Hudiyo during the first advent. Na? Which the builders rejected. Kanong sa siya gi-reject? Kay gusto ang mga tao na ditsong second coming. Mao ni sa time during Palm Sunday. Gi-reject ang first advent ni Ginoong Kristo during the Palm Sunday. Gusto nila diretso kingdom nga di mo agi cross. So gusto nila nga di sila maluwas mo diretso kingdom. Di ba? Wa man kaluwasan kung way cross. So, has become that chief cornerstone. Kinsa man has become the chief cornerstone. Cornerstone asa between Israel and the church age. Mao ni siya chief cornerstone. Siya ang haligi sa Israel o sa church age. Mao ni siya si Ginoong Kristo. Unya, this is the Lord's. Kaning Lord's ani, mo ni amahan. Diyos amahan. Doing. Unsa ni doing? Ihang plano. It is marvelous. Unsa ni marvelous? Katong sa cross nga gibuhat ni Ginoong Kristo mao ni pinaka-marvelous nga nahitabo sa history sa tibuok kasaysayan kay ano? Buwa ang cross pa yamutan. Marvelous in our eyes. 24. This is the day. So mo ni siya historically no. Mo ni siya ang dedication sa Second Temple. Kanang time mamangod, dedication ni sa temple, di ba? Isod siya sa temple. Sa 24, this is the day. Mao ni siya application sa second temple by prophetic application which the Lord has made. Di ba mao ni sa 24 nga na ngayon which the Lord has made. We will rejoice and be happy in it. Kano sa nabitabo? Mo na sa millennium sa reign of the Lord Jesus Christ. Nga tanan diha
kalipay, perfect environment ha. Ano na ka makaingon, amahan na mo, nga naa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta o sa langit, matuman ba ang pagbuot sa Ginoo sa yuta? Ay mo, pero sa milenyum, ang unsay pagbuot ni Kristo matuman. Matuman. Oh, pero dili naman, tuman, pila ka mo, nga karon gipanggutom di kakao sa adlaw mo lay pagbuot sa Ginoo. Pila ka mo gipanglugos, gipangpatay kada adlaw mo ni pagbuot sa Ginoo. Ya sa 25 sige ingon diha. Oh Lord, mo ni si kan Advent nagisgot ang si kan Advent ra 25 ingon. Oh Lord, please deliver us now. Kano sa tribulation na. Kung di mo abot si Ginoong Kristo on time, mahurot ang tanang tao kamatay. Di ba nakaagi ka na og basahon o sa tribulation. Mingon diha nga kung dili on time ang dili ba sayo-sayo ang pag-abot ni Ginoong Kristo, ang tanang tao mga matay. Mao ni gina. Oh Lord, please deliver us at the second advent. Sa kadaw ko pagbalik ng gusto, on time, pamatyo yung hurot. So na mahabilin nga, pipila, dili kayo daghan nga mga magtotoo nga mo imusod sa millennium. Kaysa millennium, kinahanglan magtotoo tanan ang musod. Walay makasud diha nga unbeliever. Pero moabot ang panahon sa katapusang mga panahon sa millennium, daghan na po ang nga di magtotoo. Unang-una, si Satanas buhian. Ato mo, recruit na po na si Satanas. Ya, muriril din na po na sila ni Ginoong Kristo. So, na siya nga ang environment, yan ang mga environmentalist karon nga mga tanang green movement, mga demonyo na, mga satanas na, kaya ngano, ilang ngano, kay ilang itudlo nila nato nga ang solusyon sa problema sa kalibutan, ang environment. Change the world. Imbes kay ang problema sa kalibutan, ang mga tao nga mga di mo tuo ni Ginoong Kristo. Mo na mga tao ang kuan ang ato focus ato sa environment. Let's help Earth, Mother Earth. Ano wa mo, wa Ginoo. Kita mismo ang Ginoo, ang mutabang sa Earth. Nga ang Earth mo panayon kay hapit na mamatay ang Earth, tabangan na to. Wa mo Ginoo. Mo na kaingon ko nga demonic propaganda na. Mao na siya diha. Kumutuo mo depende na. Ang Biblia klaro kayo na. Kung imong basahon sa millennium nga gipakita sa Ginoo, perfect environment, perfect government, pero ngano mo rebuildi man ang mga tao? Wala sa environment ang problema. Ang problema na nato mismo. Kaya ingon dere. Which the Lord has made, we will rejoice, no, and be happy in it. Sa 25, oh Lord, please deliver us, second advent. Oh Lord, we beseech you. Cause us to prosper now. Kani kanta mo guni. Kaning sa Psalms mo ni kantahon sa mga Hudiyo sa panahon sa kanang sa ila ba na sila murag pista. Ila ni kantahon. Last na to ning madungog nga kantahon sa mga Hudiyo sa panahon sa kaning gitawag na to og second advent niya. Kaning nga kanta man ni kantahon man nila sa Psalms. Kining mga tawhan kini sa during the Palm Sunday ato tawag Palm Sunday no. Nga gusto nila nga deliverance from the Romans. Kaya nga no, anong time sila sakop sa Romans. Gusto mo independent ang mga buhistanan mapunta sa Sanhedrin. Katong mga Parisiyo. O sa ba mga Parisiyo ang naggalgal ani? Ang ilang mga tax asa mapunta sa Roma, di ba? Kung kita independent ta, mga Sanhedrin, dire kabig na nato tanda lang mga buhis. Ang mga di magtotoo gusto nila i-bypass ang cross, no? Ang mga magtotoo gi-ignore nila ang prinsipyo, no, mga magtotoo na o sige gi-ignore nila nga ang prinsipyo sa cross, gi-ignore lang ang prinsipyo sa cross although magtotoo sila kani gitawag nato og client nation. Unsa man ni client nation? Nga gi-ignore nila nga sila ang kinahanglan magbintin og magpakuyanap sa pulong sa Dios og magkuyanap sa doktrina aron ang mga tao nabi tay principle giingon diha lang sa mga magtotoo nga kung asa ang daghang mature believer diha magpadayon pud ang nasod na goes the nation nga meaning to say nga mo powerful yun ang nasura. For example, Amerika nagsaunang panahon daghan sila mature believer. Ana mo na prinsipyo na to. Yaki mga magtotoo mao na ilan ang gi-reject nga prinsipyo. Unsay gusto nila? Ang gusto nila political solution. Di mi gusto ng spiritual solution man. Di man mi gusto nga na. Amo political solution. Gusto mi. Murag pivot ba murag sa wifi pataas og coverage. Dako og coverage. Ang pivot mangod is
ang imong pangunahuna magud ana is kang Jesus Christ na. Alang dapita kung daghang pivot meaning to say daghang mature believers. Blessing gud ang ano kung sa gobyerno mga trabante og daghang kuan with integrity na, wa na corruption. Kung are ka negosyo ka, wa na panglimbong. Na integrity ba unsa may resulta? Kung mo trabaho ka, di na ka kinahanglang bantayan. Kay work as unto the Lord ka, bisag na magtanaw, trabaho ka nga na magtanaw, ginoo mo trabaho jud ka, sa imuhang abot makaya di kay karon di ba? Mga tao wa integrity, wa mo tanaw, di da lingkod na yung kuan. Kanang mo trabaho nga, okay ra na eh. So mao ni epekto sa word of God sa kanasod. Kung naa kay word of God, di na nga kinahanglan bantayan kay ngano work as unto the Lord ka. No, integrity wa di ka maghunahuna nga kinahanglan mangurap ko ang badato kay ngano kay bao ko nga ang Ginoo buhatag ako tanan. Di ka maggunahon nga sobra sa oras may bayad. Oh, kana kun ana mo lang siya nga ang imong panghuna-huna is mo na ni panghuna ni Ginoong Kristo. Di na ka maghuna. Di maghuna sa imong kagalingon. Ang imong panghuna is aron makaayo sa tanan. Lagi ni Judas nga iyahalang kaugalingon ihuna-huna nagibaylo niya sa Ginoong Kristo sa 30 ka mga Pieces of silver. Nga mo na siya epekto sa Bible doctrine sa diri sa kalibutan nato. Nya karon sa Jisma. Og sa paghisulod na niya sa Jerusalem, naukay ang tanan sa syudad nga nanag-ingon. Kinsa ba kini siya? So ato ni tiwason. Ato ni tiwason sa son. Patriling buta ba bro og labong og teleserye kusog mo kayo og thrilling. So patriling buta abangan. Kaya ron di ka mo absent pa. Di ka mo absent eh. Ato sa ning takupan pinaagi sa pag-ampo. Aman ang Diyos, daghang salamat naman sa lain na siyang mga kaalam, sa lain na siyang prinsipyo, lain na siyang kamatuoran nga among magamit sa adlaw-adlaw ng panginabuhi. Daghang salamat gayud, amahan, pinagi sa pagpanulo sa balang espiritu. Nadugangan gyud ang mga kamatuoran na mao kini mo palingkawas kanamo gikan sa mga bitik ni Satanas, gikan sa mga mini nga sistema sa kalibutan. Tuguti amahan nga kini mga pulong nga among nasabtan karon nga amo kini magamit sa adlaw-adlaw ng panginabuhi. Yung tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among personal nga manluluwas ug among personal nga Dios. Amen.